Salamat sa Diyos. At tayo po ay nagpapatuloy. Ngayong umaga, ako po ay excited po dito. Kasi po, ang kayong si Briska ay binigyan ni Lord ng pangitain. Ang pangitain po ito, yung vision na gusto ni Lord na maganap. Ang ibig sabihin po ng pangitain, ito po yung hindi basta lang dream o nananaginip lang. Ang ibig sabihin po ng vision, ipinakita ng Diyos ang vision upang yun ang gusto ng Diyos na maganap sa atin. Ang Beskam po ay year 2000, pinag-alaman po tayo ng vision na ang Beskam ay pagpapalain. Amen. At sabi niya, dadayuhin at magagalingan ng mga manggagawa ng Panginoon. Kung magiging kampo ng manggagawa ng Panginoon. So yun po yung ating talagang yun ang gusto ni Lord na maganap sa atin. Yung tayo i-bless, sabi natin sabay-sabay, blessings. Sino ba ang gusto ng blessings? So nag-start po tayo, ng blessings po na yan, ang pamitan ng dumating, ang Beskam po, ang bodega, ang nag-iisang pader, saka yung mga bahay ng Tatay Chong, yung mga sinaunang bahay ng panahon, yung mga bungalow, mga sinaunang pader, tapos ang simbahan, half-body ang pader. Dumating pong meses na yan, karamihan ang mga bahay puro mga raw materials, kaya sa buo, umuubo lang. Tapos pinakita nyo ng vision na yun, ang Beskam ay pagpapalain. So, nakakatuwa na tayo gusto ni Lord pagpalain. Gusto ni Lord na tayo ay, ang lugar natin, ang mga tao sa simbahan, ay mahango sa tinatawag na mahirap na sitwasyon sa buhay. At ang sabi, dadayuhin. Yung ikalawa, dayuhan. Sabihin, mga turista. So, sabihin, maliwanag sa pangitain na ang ating lugar ay tourist spot. Sino ba tourist spot? Ngayon, kung hindi blines ang lugar, walang tourist na pupunta. Okay, nakita nyo, ang Labon, kahit na ulan, pinupuntahan talaga. Why? Because kasama po yan sa pangako ng Diyos. Nandun kasi ako eh. Tayo ang ginamit ni Lord na magpasimula noon sa prayer. Tapos, yung pinsa ko, sinusugan na po yun. Hanggang sa tinayuan niya na talaga. So kaya ngayon, meron tayo hanggang sa ginaya po ng iba. Kasi kaya nagkaroon ng Ilaya River. Ewan ko pa, nung kasunod na baga ng Ilaya, ilayo naman, siguro. Ilayo River, malayo na talaga yun. So makikita po natin, ang promise ng Lord ay nangyayari sa atin at gusto ni Lord yun na mangyayari sa atin. Sino po sa inyo ready para doon? So, sa kabilang dako, tayo sa iglesia, ang pinagkalooban ng Panginoon, kaya dapat tayo po ang maging aware o tumanggap nito ng maliwanag. Kaso lang, hindi ito magaganap sa atin kung hindi natin alam ang sinasabi ng Scripture. Kaya tungkulin po ng pastor bilang guro at preacher at tagapamahala ng simbahan na ito ay maituro sa lahat ng tinatawag na noon na miyembro na ngayon ay mga alagad. Na ma-practice po ito. At ang kailangan po natin ay tinatawag nating salita ng Diyos. So dito po sa pinag-uusapan natin ngayon, magpalain naman tayo ng Panginoon dito sa ating pag-uusapan. Kasi po, ang aklat ng kawikaan ay nagtuturo po sa atin ng maraming bagay. Kaya umaga ngayon, ang gusto ko pong galin sa inyo, yung pagbabago ng isipan, yung mindset. Ganun nyo, kung paano po tayo sinanay ng ibang bansa, na ibang lahi, na tayo ay magkaroon tayo ng mindset na gano'n. Tignan nyo mabuti. Yung mga lahi-lahi, may mga kanya-kanyang mindset na linakyan. Halimbawa, pag Pinoy, ang tawag sa Pinoy noong araw ng panahon ng Kastila, Indio. Alam niyo bang ibig sabihin ng Indio? Hampas, hanggang lupa ka lang, alipin. Hindi pwede umunlad. Kaya tinawag tayo ng Kastila ng mga praile na Indio. Kasi ayaw nila tayong mangat kasi makakalaban tayo sa kanila. Kaya pag may umangat at lumalaban, pinapatay nila. Kasi yung po ang tinatak nila, isa ka lamang Indio. Puri ng Panginoon, dapat lumaya tayo sa ganung mindset. Dumating mga Amerika, tinuruan tayo kung paano maging empleyado. Tinuruan tayo kaya yun ang mindset natin ngayon.
ngayon, kahit ang mga magulang, pinag-aaral ng anak. Mag-aral ka para magkaroon ka ng magandang trabaho. Andiyan ba kayo? Okay. Meron ba kayo ditong nag-aral para lang mamatay? Sabi kasi yung isang tao, sabi niya, nag-aral ka. Sabi niya, mag-aaral ka. Gagraduate ka ng ng elementary, tapos magka-college ka. Pagkatapos, ano na ngayon, tapos ka na ng high school. Magka-college ako. O ngayon, tapos ka na mag-college. Ano na? Magtatrabaho ako. Pag may trabaho ka na, ano na? Mag-aasawa ako. Pag may asawa ka na, magkaroon ako ng anak. O pagkaroon ka ng anak, tanda na ako. O pagkatapos mong tumanda, patay na ako. Dinaunawa ng purpose. Ang anak ng mga alagad dapat maunawa natin ito ngayon. Yung karunungan ng pwede natin makuha. Na dapat tayo, mawala tayo sa mindset ng pagiging slave. Sino po ni slave? Alipin. Hindi masamang maging tauhan. Hindi masamang mawala ng trabaho. Hindi masamang magkaroon ng trabaho. Hindi ko sinasabi ito. Ang magkaroon ng trabaho, kailangan natin yan. Kasi kung hindi tayo magtatrabaho, gutom pamilya natin. Sino sa inyo gusto magkaroon ng trabaho? Oh, maganda yun. Magtrabaho tayo sa Panginoon. Maganda. Pero, mayroon ba akong ituturo sa inyo na mas higit na dapat maging mindset natin? Pag in-check, anong mindset ng in-check? Ha? Anong mindset ng in-check? Magkaroon ng sariling negosyo. Palapakan natin ang Panginoon Sister Kes. Ay, Sister Wing. So, ang mindset ng in-check, hindi para mamasukan. Anong agawin ng in-check? Anak, ikaw aral buti. Para ikaw tapos graduate ikaw aral negosyo. Hindi nga tinuruan na pag ikaw aral mabuti para ikaw magkaroon magandang trabaho. Hindi. Ang tinuturo po niya, pag-aral ka mabuti, pag nakatapos ka, aral ikaw negosyo. Hindi para mamasukan. Ang sinasabi sa kanya ng tatay niya, magtayo ka ng sarili mong negosyo. Alam niyo kung bakit? Kasi, sabi ng kasulatan, ang pagiging empleyado, sabi ni Warren Buffett, inuwa ko po sa quotation ni Warren Buffett. Sabi niya, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Ano sa Tagalog yan? Sabi sa Tagalog, kapag hindi mo nagawa ng paraan, o hindi ka nakagawa ng daan o pamamaraan na kahit tulog ka, kumikita ka, mamamatay ka nagtatrabaho. Sabi niya, mamamatay ka na hanggang sa pagtanda mo, nagtatrabaho ka pa rin. Nakikita kayong edad 70, nagtatrabaho pa rin. Kailangan niya magtrabaho, lalo sa Amerika ngayon. Kahit matanda ka na, kailangan mo magtrabaho doon. Kasi doon, binabayaran ko ng oras. Kahit yung tiyahin ni Gina nasa Amerika, nagtatrabaho pa rin hanggang ngayon. Pero ang sabi ng wisdom, ano sabi dito sa Kawikaan? Ang sabi niya sa verse 4, where there are no oxen, the manger is empty. Sabi sa NIV version. But the strength of an ox come abundant harvest. Ang ginamit ko dito, ang sabi niya, kapag wala daw kong baka, pag walang baka, wala daw laman ang kainan, yung manger, yung crib, yung istakan ng pagkain, wala daw laman. Pero pag mayroong baka, kasi po ang baka ginagamit noon sa pananarbaho. So ang baka o ox na tinatawag o bull o tinatawag na castle, ito yung ginagamit for flowing, pag-aararo o for food. Para pang anak mo sa pagkain or a sacrifice. Hinahandog na pang-alay sa Panginoon. So, pwede natin matutunan dito. Ang baka ay sumisimbolo sa makinarya. Sino word makinarya? Ibig sabihin, machinery. Or, sa ibang salin, sa ibang paliwanag, ito ay bagay na, di ba ako, meron akong traktor. Meron akong traktora. Sabi mo, Pastor, mapapaararo ko yung aking field. Kailangan ko ang traktora mo. Sige, dali mo yung traktor ko, magtrabaho. Ang kita niyan sa araw ganito. So, kahit matulog ako sa bahay, kumikita mo hindi. Kasi meron akong
makinarya, ang tawag machinery. Ang makinarya nung araw, oxen, pang-araro. Kaya nung ako'y bata pa, sa edad na 17, nung tinuruan kami mag-araro, tigigisa kaming kalabaw ng aking juwit sa kayong pinsang kong si Tambo. Napunta dito dati. Katatlo kami mag-araro, dahil meron kaming kalabaw, mas malakas kaming kumita. Kaysa mamasukan kami na magbunot ng damo, magtabas, kaysa mag-araro. At ang trabaho namin, alas 6 ng umaga hanggang alas 10 lang, pahinga na kami. Susunod kami ng alas 3 hanggang alas 6 hapon para iligo sa init. Tapos uwi na kami. Kakain pa kami. Sinauna. Saka na kami sa kita. Hindi kami hirap. Tulog-tulog lang ba? Sipul-sipul lang. Pagdating ng alas 11, nasa pahingahan na, nakasilong-silong na pating baka. Kasi bakit? Meron kaming buhay na makina. So ang makina, na ito na sinasabi ng kawikaan, ng karunungan, ng wisdom, ay marami tayong matututunan. Marami po tayong matututunan. Na ang mindset dati ng mga Pilipino, mawala sa pagiging empleyado. Hindi ko sinabing masama maging empleyado. Kailangan mo yan pag nagsisimula. Pero pag naging empleyado ka na at namatay kang empleyado, masama yun. Ang dapat na mangyari sa atin ay magkaroon tayo ng mindset. Tingnan mo ang mindset ng isang empleyado lamang o isang trabahador lamang, ang sabi. Pag kumikita, anong mangyari? Pag nagkapera, anong mayroon? Dahil ang utak hindi po bago, hindi po negosyante, hindi po ang utak niya, magkaroon ng pera, ang iisipin po niya pleasure. Dahil doon tayo ginising ng Western eh. Doon tayo pinalaki ng mga Western. Yung utak na yun, doon tayo hinubog. Ganyan sila katalino para hindi tayo umulat. Buti na nagkaroon ng Marcos na matalino, kaya natuto ang mga Pilipino. Pero hanggang ngayon, ganoon pa rin ang utak ng karamihang Pilipino. Bihira ang utak na negosyante. Makikita po ninyo, ito pong pinagpe-pray namin mag-asawa kasi hindi kami habang panahon na bata-bata pa, makakapagtrabaho. Nagpe-pray kami, Lord, na kahit tulog kami, yung pera namin kumikita, kayamanin nyo kami, hindi para sa sarili namin, kundi para kami makatulong din sa nangangailangan. Yun ang purpose kung bakit lalo yung nabasan natin yung devotion ngayon sa chapter 10 ng Acts. Si Cornelio, kahit hindi man nanampalataya, pero dahil sa'yo matulungin sa mahihirap, lalo sa mga Hudyo, abay, nagpadala ang Diyos ng anghel at sinangkot ng Diyos ang iyong prayer. Kahit hindi nga mananampalataya, sinangkot ang prayer at ang sabi, at natutuwa ang Diyos sa iyong mga ginagawang pagtulong sa mahihirap. Kaya naman ngayon, inaalala ka ng Diyos. Ang ganda ng talata, devotion ko yun eh. Kaya daw, aalalahanin si Cornelio, dahil si Cornelio, matulungin sa mahirap. Eh, ang tanong, makakatulong ka ba sa mahirap kung wala ka? Kung isa ka lang empleyado, magagawa mo ba yun? Eh, sa'yo nga lang, kulang pa sweldo mo. Tanungin mo kasama mo, okay ba yung sweldo mo? Sapat-sapat sa'yo. Sabi mo, kulang. So, madaling pag-aralan natin ngayon, sa bilang mga taong pinangakuan ng Diyos, ang best na pagpapalain, mangyayaring pagpapala sa atin kapag nagbago ang mindset natin bilang isang alagad na Pilipino. Hindi utak empleyado lang. Okay, mag-empleyado ka ngayon, pero hindi habang buhay empleyado ka. Yung pera mong kinikita mo, mag-isip ka kung paano mo yan mapapalaki at paano mo yan mapapalago. Pag nakatanggap tayo ng malaking pera at binigyan tayo ng Lord ng pagkakataon, binigyan tayo ng malaking pera ng Lord, wag natin isipin kung anong bibili natin. Ang isipin natin, paano ito lalaki. Paano natin ito payayabungin. Eh tayo nga, hindi pa kayo nagkakapera, iba-ibang iniisip, tulad ko, di ba? Ngayon, kaya ako pinagawa ko mindset ko. Iniisip ko, kailangan natin magkapera para makabili ng 4 wheels. Hindi ko naisip, pag nagkapera ako, paano ko palalakihin? Kasi utak ko, utak mahirap. Ganyan ang utak mahirap. Nag-aaral na kumita kasi bibili na kung ano-ano. Yan ang utak mahirap. Ang utak mayaman, iba. Ang utak mayaman, iniisip niya kung paano mag-i-increase ang kanyang pera. Kaya ngayon, kahit mahirap ang ating kalagayan, kung marututo tayo sa tinuturo ng Biblia, anak ko, palalakihin ka talaga ng Diyos.
Sana, pag nakatanggap tayo ng pera, pag nakatanggap sa birthday, mga regalo, blessings, everything, huwag mong gastusin. Isipin mo muna kung paano yung lalaki. Amen? Pag nanatili kang empleyado, ang empleyado, limited ang pera po niyan. Ano, may bonus, pero yun at yun pa rin yan. Lilipas ang maraming taon, hanggang sa tumanda ka, yan pa rin ang sweldo mo. Hindi mag-i-increase yan. Samantalang kung mag-iisip kang ikay umunlad at magnegosyo, mag-isip ka ng yung gift sa'yo ng Diyos na business. Alam mo si Manny Pacquiao, kahit kumikita po siya, kung hindi siya nagnegosyo, mauubos po kanyang negosyo, ay kanyang pera. Kaya si Pacquiao, nung siya po ay naging boksingero, nagkaroon ng maraming pera, nagtayo po siya ng maraming negosyo hanggang sa labas ng bansa. Kahit sa Singapore, ang dami niya pong investment sa Singapore. Kahit natutulog yan, kahit hindi na lumaban yan, ang pera niya, nagtatrabaho para sa kanya. Sabihin mo sa katabi mo, gusto mo ba magkaroon ng ganyang buhay? Isipin po natin kung paano ang pera natin magtatrabaho para sa atin kahit hindi tayo nagtatrabaho. And then, okay mga kapatid. Kaya tayo mga ngayon, lalo mga professionals, ngayon, namamasukan sa gobyerno, ano man ating kinakalagayan, pwede po tayo mag-increase pag nagbago lang ang mindset natin sa bagay na ito. Ang inchik, iba. Kaya nga sila po umunlad. Kasi po iba sila pagdating sa isipan. Sabi po dito sa New Living Translation, sabi po niya, without oxen, the stable will stay clean. But you need a strong ox for a large harvest. Kailangan daw po natin ng strong ox para sa large harvest. Sabi strong. Kailangan daw po natin ng strong, malakas na hanap buhay o sinasabi natin negosyo. Kaya yung mga nagnegosyo, maganda po siya. Kailangan lang po natin matuto. Now, yung po mga profession ngayon at hindi professional, mayroon pa akong masishare sa inyo. Ang church ng Dulos for Christ na pinagpapasaran po ni Bishop Uriel Balano ay nagsimula po sa campus, eskwelahan. Doon po siya nag-Bible study, nag-Cell group. Ang sinisipir po niya mga college, sa kuliyo po yun eh. Ang lugar, PUP, UP, yun po yung dalawang yan. Pabalik-balik lang siya. Ang estudyante po kanyang tinitipon. Nakakatuwa ang kwento nila kasi huluto ng sutangon, haluan ng isang sardinas, dudurungin yung sardinas, tapos kakanawin po yan. Yun ang ulam nila habang nagkakainan. Sabi niya, Pastor, nasa na yung dito? Yung sardinas dito, hanapin mo na lang. Wala nang hanapin, budulog na eh. Sama-sama po sila hanggang sa lumaki po, nakatapos po yung mga estudyante yun. At yung po, natili po niyang mga disciples. At nung ma-disciples po niya yun, anong sabi po niya? Lahat kayo empleyado. Pagkatapos nyo ngayon nag-graduate, habang nagtatrabaho kayo, kumuha kayo ng management and administration. Pinakuha po sila ng kurso ng management and administration. Kasi, kung hindi kayo kukuha niyan, magkakaroon ka ng pera, hindi mo kayang pamahalaan yan. So, ang kailangan daw, management and administration. Kaya yung payo ko sa mga estudyante ngayon, nag-graduate kayo, yung pamangkin gusto mag-engineer. Mag-engineer, may sweldo. Empleyado pa rin. Empleyado pa rin ang may, halimbawa, kung mayroon akong kumpanya, kailangan ko ng engineer, empleyado pa rin kita. Kahit medyo malaki lang yung sweldo mo, doon pa rin yun. Araw-araw kang mapasok, tauhan pa rin kita. Pero kung ikaw ay kukuha ng management, in ad, sabi niya, pinakuha niya. Kaya lahat, halos lang ng mga disciples ni Bishop, sinabi niya, ngayon, empleyado kayo, mga teacher kayo. Nagkuha sila ng management. Ano sabi? Kasi kailangan nito sa inyong buhay. Sa church, sa inyong ministeryo, at sa inyong hanap buhay. Sabi niya, tapos, magtayo kayo ng inyong mga negosyo. Sa kanila, halos lahat ng kanyang mga disciples, puro negosyante. Kaya bakit? Pag nag-fellowship, kung saan, Jollibee, McDonald's, kung saan sila, kasi puro negosyante. Kaya po nilang i-feed ang kanilang mga dinidisciple. At magaling mag-testimony.
Kasi po, naituruan ang kanyang mga tauhan, ang mga tao ng Diyos, ang mga disciples, na magkaroon ng karunungan pagdating sa pamumuhay. At walang libre po dito. Mahirap may kaya, kailangan gawin ito. Kaya natutuwa po ako sa isang batang, nakita ko po din sa jeeper, bakasyon, nakikita ko, ang daladala po niya ay, alam po niyo ang daladala? Yung tinugtog na saging, baranakyo. Sabi niya, kuya, bili ka na. Kasi, nagtitinda, tapos, isa lang ang chinilas, tapos yung isa pa, walang chinilas. Nanginegosyo para daw po siya makatulong sa nanay niya. Bata pa lang, natuto na po siyang magnegosyo. Kaya huwag po na iismulin ang business. Kailangan lang natin ng prayer sa Panginoon. Paano tayo magkaroon ng sarili nating business? Alam mo sa Bible, kung tatanungin po natin ang salita ng Diyos sa New Testament, karamihan sa mga disciple ni Apostol Pablo ay businessman. Halimbawa, si Priscilla at Aquila. Alam mo si Pablo, hindi siya basta ganun lang. Pag binasa po niyo aklat ng gawa, pag binasa natin ang aklat ng gawa, mababasa po natin dyan, si Priscilla at si Aquila. At si Pablo mismo, hindi po siya basta lang na ganun. Si Pablo po ay negosyante, tent maker po siya. At nung magkita sila ni Aquila sa kanyang Priscilla, na isa rin na ang kanyang negosyo ay tent maker din. Alam mo yung ibig sabihin ng tent maker? Gumagawa po ng tulda. Yung po ang kanilang hanap buhay. Kung baga sila po yung gumagawa ng tulda, binibenta po nila. Halimbawa, Sister Wayne, sabi niya, stop, gusto pong gawan niyo ako ng tulda. Okay, pupunta kami, igagawa ka namin ng tulda, babayaran mo kami. Yun ang negosyo namin. So, papansin po nyo, even si Apostol Pablo ay businessman po siya. Nagagawa siya ng tulda at pagkatapos nagmi-ministry. Kaya nga nung magkasama sila ni Aquila sa ni Priscilla, yung mag-asawa, join force sila sa negosyo. At nung dumating na ang kanyang mga disciple tulad ni sina Bernabe, sina Silas, tumigil na po siya sa asikaso ng negosyo kasi mayroon na magkahandling ng negosyo sa king-meeting. Siya po sa ministry. Pero si Pablo, negosyante. Napansin po niya kung sino mga nag-supply ng mga para sa gawain ng Panginoon. Mga negosyante. Basahin po niya ang aklat ng Kuha. Basahin ang aklat ng Lucas. Even sa panahon ni Jesus. Mga babaeng negosyante nagsusupply sa ministry ng Panginoon. Lucas chapter 8 verse 1 pataas. Yung mga babaeng mga nasa business ang nagsupply sa mga pangangailangan ni Jesus Christ at ang mga alagad sa kanilang ministry. Ang ministry ay hindi unlad. Kung ang laman ng simbahan ay mga taong puro hindi transform ang isipan pagdating sa pamumuhay at ang isip magtrabaho kumita lamang. Tayo unlad kung tayo mag-iisip magkaroon ng kanya-kanyang negosyo. Dapat ang ating mindset ganito. Mag-aaral ako para pag nakatapos ako, anong gagawin mo? Magtatayo ako ng negosyo na hango sa aming kasalatan. Andyan po ba kayo? Hindi mo iisipin na mag-aaral ako at magtatapos ako para magkaroon ng trabaho. Pag-uwin mong isipan mo. Sabihin mo sa katabi mo, change your mind. Kasi sabi ni Buffett, ang sabi ko ni Warren Buffett, kapag hindi ganyan ang isipan mo, sabi niya, you will work until you die. Amen? Tama po siya. Biblical po ang kanya. At pag walang negosyo, kapos sa lahat ng mga kailangan. Kasi ang negosyo, ang pagkaroon ng kaisipan ng pagiging negosyante, ito ay nag-aalis sa atin sa tinatawag na limited. Siya po ang magdadala sa atin sa unlimited. Sino sa gusto yung unlimited ng pera? Mangyayari po yan pag kailangan po natin ito. Ang unang baguhin natin ang ating mindset. Pag nagkaroon tayo ng pera, huwag gastos. Manalangin sa Panginoon, Lord, bigyan mo po ako ng gift or talent or kakayahan. Paano ako magkakaroon ng negosyong kaloob mo sa akin? Amen.
Kaya yung mayroong mga, sino po sa inyo may tindahan, taas ang kamay? Uy, wala nang taas. Hindi ko naman kahihingan. Sino may tindahan? Tama po yun. Ang tawag niyan ay traditional business. Sino sa inyo may babuyan? O yan. Ang tawag po dyan, traditional business. Good. Pag naging-negosyo ka, ako, magbabagoy din po ako. Nag-aral ako ng magbabagoy. Kasi negosyo yun. Alam niyo ba na mga alagad ng Panginoon, karamihan negosyante? Si Pedro, si Juan, Santiago, at Juan, Andres, negosyante po sila. Fishing business po sila. Napansin niyo ba nang sinunod sila ng Panginoon na si Andres sa si Pedro magkapatid, tapos si Santiago sa si Juan, ang sabi, magka-show sa negosyo ng pangingisda. Alam mo, hindi man madali mangisda. Mamumuhunan ka talaga dyan. Alam mo, bibili ka ng nek. Bibili ka ng pangka. Amen? Marami kang bibiling dyan. Yung lagayan ng isdang mga banyera. Yung nakakaruga, halimbawa. So, improve pa natin. Nalala ko tuloy yung pinsan ko namatay, yung buya ni John. Nagpupusin yun ng puhunan, ang tawag yan, ng pera para magkaroon ng business sa baba na tinatawag na, ang tawag yan, anong business yun? Sisig. Yun. Masarap, marunong na kasi pumawa ng sisig maganda. At doon sa Samson, at meron na siyang customer talaga, pinupuntahan. Pero dahil sa utak empleyado, utak manggagawa, iniwanan po yung tinayo ninyo na negosyo para sa kanya, iniwanan at nagtrabaho. O, doon na lang siya namatay. Pero, nalulungkot siya kasi punta niya doon, meron na kayong puto na tao, naghihintay, akala magbubukas, yung parang naghihintay, magbubukas yung sisig. Yun, isang karunungan yun, pwede ko natin itayo muli kung meron lang marunong. Yung mga pinsan ko, marunong magsisig. Ang problema lang, walang utak na magnegosyo ng gano'n. Mayroon tayong pangkakitaan na maganda, kung ako alam ko lang din yan, gagawin ko yan. Kahit kumuha pa ako ng tauhan. Kaya kinakailangan natin ngayon mag-aral kung paano magnegosyo. Sabihin, mag-aral kung paano magnegosyo. Aralin kung paano magnegosyo. Anong negosyo gusto mo, aralin mo. Simulan mo, magsimula sa mainit na puhunan. Naalala ko ngayon mag-asawa na nakamotor na singkil, tapos meron silang hinihila-hila kung saan silang pupwisto. Ang kanilang negosyo gatas na may halong kape, na kung ano-ano, na may yelo, at may habong-habong lang sila kung saan siya ako. Minsan, sa pwesto, pinaalis ko sa kalsada, kahit hindi naman kanila pag-aari kalsada. Lumilipat lang sila. Yung mga dumadaan, bumibili sa kanila. Kaya kumikita sila. Why? Because business yun eh. Tignan nyo, pag may nakaisip na magandang negosyo, makinig kayo mabuti, may narinig kang magandang negosyo at hindi niya ginawa, gawin mo, unahan mo siya. Itayo mo. At pag natayo yung negosyo mo, kahit gumawa pa siya, masisira na kasi nagawa mo na, nakatayo ka na. Amen po ba? Yung pamangkin ko na ikaisip ng negosyo, yung para kung ayaw mo malunod, suot mo yun. Tignan siya. Hindi ka na sa kapitbahay, hindi na. Kumikita siya, tinanong niya. Tatrabaho siya kay Romeo. Dati. Sabi niya, mas malaki pang kita ako, doon sa namamasukan ako. So, sabi ko sa kanya, mas malaki pang negosyo. Si Ergeli, sinasabihan ko, ano? Hindi tinapos kang magaling magluto. O, pwedeng maging pukunan yan sa negosyo. Kaya nagsimula siya sa pagluluto. Ano yung luto? Siomay, Shanghai, Siomay, fishball, halo-halo, tamang gawin niya. Kaysa mamasukan ka, gigising ka ng madaling araw, uuwi ka ng gabi, stress, pagod. Samantalang binigyan ka ng pagkakataon na magawa mong negosyo, maganda may pinagtapusan ka. Kaya nga sabi ni Bishop, okay yan, meron kang degree. Pero yung degree mo, limitado yan. Ang kailangan niya ngayon, dagdagan nyo yung magiging makinarya ninyo na kahit tulog ka,
Tanungin yung teacher, si Ma'am Phoebe, tanungin nyo. Stress yan sa pag-aaral niya. Pag naghangad pa yun na maging principal, kung yung principal niya luwang mata, alam mo na kung ano magiging future niya kung nag-principal. So makikita yung mga kapatid, gusto niyo na malaman ng buhay, yun doon tayo magkaroon ng kaisipan. Habang binibigyan tayo ni Lord ng kita ngayon, dahan-dahan, mag-isip tayo kung paano po natin itong mamapalaki. Huwag natin isipin na pag nagka-pera gastos. Wala na akong may makikita ng email. Mahirap pastor yung sinasabi mo. Pero mo, kulang-kulang pa nga. Isip, bakit kulang-kulang? Ano ba? Tulad si Ruel, kita mo yan. Ganyan yung batang yan, pero malaki ang obligasyon niya. Ewan, tapos na mo. Tapos na ba yung motor mo? Di ba? Tapos na ba yung motor? Kita mo. Suffer yan. Magtatrabaho siya, napupunta ng doon. Pero, may pagkakataon na yun, kapag tumatanggap ng pera, dapat yun ang isipin. Kaya ngayon, yung pamangkin ko, bumili ng motor, yung mga kapag bumili ng motor, nabubuyo ako, mag-iipon din ako. Isipin mo yung mindset ko, gusto kong madaliin, para bumili din ako ng bagong abi ko, aangasan ko sila, gusto ko yung Wader X na motor na Honda na bago, nakatapat ng striker. Sabi ko, yan ang gusto ko kasi meron ako yan, amon kayo sa akin. Magkaroon na nga ako ng ganon, pero wala naman akong makinarya para, wala din. Yun ang maintenance nun. Okay, si Jim na, umaangal sa maintenance ng dalawang motor eh. Buti na lang, yung binili ni Christian ng mga piyesa ng kanyang motor, hindi kasya, kaya doon sa motor pupunta. Sa motor ko. Ibang ko lang kung fix, pero kahit hindi, ipipix ko. Diba? Pero kung meron tayong negosyo, meron tayong hanap buhay, aba, kaya mas magandang kung nagkaroon ng pera, isipin muna kung paano ito mapapalago. Kung paano mapanatiling kumikita ito. Kasi lahat ng gusto mo, mabibili mo pag meron ka ng stable na income. Amen po ba? Nandiyan po kayo mga kapatid. So tayo, potential tayo sa paglaki. Matatanggal tayo sa mahirap na area na buhay at matadala po tayo sa middle class hanggang sa mataas na bagay. Hanggang sa dumating ang panahon na kung ginagawa po natin ito, hanggang sa dumating ang panahon na hindi na tayo mga pipitsugin lamang ng mga alagad ng Panginoon dito sa lupa. Tayo yung mga taong pagpupunta sa simbahan, walang lugar na paparadahan ng sasakyan. Isipin po nyo ang base camp kung lahat tayo may sasakyan. Saan mo man ilagay niya sa kalsada, magagalit ang mga kumpanya ng truck. Yung charge ng KMC, kung paglinggo, problema. Pero huwag kayong mag-alala kasi habang pupunta tayo doon, babaguhin nilo ang settings niya. Siyempre, gagawa tayo ng garahe na para lang sa church, sa mga dumadalo na kasya. Kailangan maganda ang buyo. Pag kumuha si Will sa sasakyan niya, ganda. Amen po ba? So, kailangan natin ngayon ano? Ano ang kailangan natin ngayon matutunan? Ang kailangan natin ngayon matutunan ay pag-aral tayo paano mag-negosyo. At doon sa mga professional, kuha po kayo ng management and administration. Buti na lang po ako, medyo nakapag-aral po ako ng management and administration. Sa management kasi, nag-usapan din yung planning, organizing, yan. Lahat yan, apat po yan, 5 po yan na nakapalog sa management and administration, paano ginagawa po yun. Kailangan pala po yun. Amen po ba? Ang ano natin, ang ating savings, negosyo po yun, di ba? At tayo ang best kami ng savings. Member po kami doon isa kami sa incorporators doon ni Jay. Ang ating tagapamahala doon si Amir. Kasi si Amir ang namamahala po doon. So pagdating ng December, nagkakaroon sila ng ano matawag doon? Neto-neto. Nung pagdating ng December, si Jay, dahil siyempre, sabi niya, kontra siya. Kasi utak, ano siya empleyado lang. So, nung mag-invest kami, ako pa lang merong magkano ba yung binigay sa akin ng gano'n? May 3,000 nakasopre.
yung tubo, isipin mo natulog po ako ng isang taon, paglagpas ng isang taon, meron akong pag-ising ko, meron akong 3,000. Yung tubo. Binigay sa akin yung tubo ng aking pera sa share. Sabi niya, pinakita ko, ano yan? Sabi niya, tubo ng pera ko doon sa investment. Nung makita niya, sabi niya, akin na. O dyan, pagdating mabilis ka. Pagdating doon sa pag-i-invest, ayaw. Kasi akala niya parang mawawala. Anyan po kayo mga kapatid. Ito ngayon, sumali po ako ng investment sa Nueva Ecija. Yung mga pastor, isinali po sa co-op doon, operativa, ng magsasaka. Isinali kami. Naghulog-hulog po ako ng 100. Ang pinakauna kong hulog, 500. Naghulog ako ng 50. Tapos, lumipas lang siguro, 4-5 hulog lang ako. Wala na, hindi ko na nahulugan. Nakakalimutan ko na yung investment mo yun. Sabi ko, wala na yun. Mantakin mo nung isang Christmas, yung ito nakaraan, Christmas, tawag ito, year-end party ng mga pastor. Lumapit sa akin yung asawa ni Pastor Mingolio, sabi niya ni Pastor Robert, Pastor, papakita ko lang sa'yo, pero hindi mo pwedeng gawin kasi tapos na. Ay, oo nga pala, may sharing pala ako pinakita ko. Ginawa ko yung passbook ko. Tinignan ko, 12,000 may higit. Uy, sabi niya. Pero sabi niya, hindi ka pwede mag-withdraw ngayon. Tapos na, pag mag-withdraw ka, mag-appointment ka. Mayroon akong 12,000. Sabi ko sa asawa ko, mayroon akong pera na pala doon. So ilang taon na wala niya napansin. Maliit lang, pero investment kong tao doon. Maraming investment sa panahon ngayon. Si Jim, hindi lang kasi marunong siya sa market. Isa sa mga investment yung nagawa sa market. Pero dito sa ating kalagayan, ibaba natin sa level ng atin. Hindi po ba? Magsimula tayo sa investment ng mga traditional. Traditional muna tayo. Saka tayo pumunta doon sa mga masigit pa sa traditional. Si Jim, pumasok ng investment sa, ano tayo? Impito ka na ba? Diba? Pumasok siya sa yung talagang hindi nagbabago. Yung pag-ibig. Pumasok sa pag-ibig, meron siyang pag-ibig, inuhulog-hulugan po niya yun. Ang sabi po niya doon sa ano, ang plano po niya doon sa pag-ibig po daw, pambahay. Wow! Kung makatagal-tagal, investment po yun. Pag hindi naman mati, pwedeng withdrawing po yun. Naiipon lang po yun. At hindi lang basta ipon yun, ang sabi doon, mas malaki kasi ang tubo pag nagpapag-ibig ka. Sa bangko kasi maliit lang. Parang savings lang talaga yun. Pero sa gusto mo na investment, katulad yung sa pag-ibig, impito, mas malaki. Pwedeng pang negosyo. Habang naglalaga ka ng pera, lumalaki ang pera mo doon. Napansin niyo ba yung sa ko? Ilang taon lang? 5 taon, may 12,000 ako. Okay. 5 years lumipas, di ko na malayan. O dito na lang tayo sa investment natin sa ano. Siguro, pag marami nakikita, baka maraming sumali sa ano, investment ng savings ng base cap. Diba? Siyempre, bilang membro ng savings, lahat ng kailangan ko ng sa bahay, doon bibili. Bigas, doon bibili. Yung gas, doon bibili. Tatawag lang ako kay Emer. Kasi may negosyo tayo. Sarili negosyo, sarili ko. Amen. Sarili negosyo, sarili katangkilik. Sabi niya, bumili ka ng bigas. O, hindi na tayo bumili sa malay, hindi na lang. Kasi, hindi tayo bumili, yung tubo niyan, pupunta rin natin. Napansin niyo ba yung mga kapatid? So ngayon, mag-isip po tayo kung paano tayo mag-i-start ng mindset. O, nabagoy mo natin mindset natin. Kung binigyan tayo ni Lord ng opportunity magkaroon ng malaking pera, ilagay natin sa business. Tapos si Pinsan po, si John, sisikap po siya magtayo ng negosyo. At ang negosyo po nila ngayon ay nagsikap sila magkaroon ng maraming cottage. Business yun. Ginagawa po nila pang overnight. O yun, kahit matulog sila, pag may dumating ng tao, lumarating ang pera. O yun, kina Sister Wing, malaking opportunity yung likod kabila na yun para sa business. Pansin nyo, mga malalaking tao kayo sa darating na panahon kung makukuha nyo lang. Pero kung nahumaling ka na lang sa arawan, kumikita, ay wala na pasahuran pala. Ako na rin nyo naman kung paano kayo magpasahod naman sa mga tauhan. Yun ang maganda. Sino may gusto? Ikaw yung namamasukan o ikaw yung nagpapasahod sa iyo meron ng tauhan? Ang hirap kaya na
nagtatrabaho. Na-experience po ninyo, mga kapatid. Pero mas mahirap pag walang trabaho. Kaya ngayon, binigyan tayo ni Lord ng opportunity, pag-aralan natin kung paano ito mamamahalaan. At para matuto tayo sa pamamahala, tinuturo ko po yun sa ID. Yung mga inain, tinuturuan ko yung mamahala ng pera. Tinuturuan ko po silang mag-manage ng kanilang, ang tawag yan? Yung, sana maalala po ninyo, kasi pag nagkaroon kayo ng assessment, tatanungin ko po yung kung marunong na kayo ng budget. Marunong kayong gumawa ng budget. Kasama po yun sa management. At kung paano po pag-aralan ng income. Kanina, umaga, nag-uungot-ungot ang asawa ko. Dahil sabi niya, bakit kasi pinagaling ni tatay yung mabuhay natin? Bakit niya kasi gustong gawin kwarto yan, ipabuhay niya? Ito tuloy yung sinimento niya, di ba ano, kaya naman niya. Sabi ko, madali lang yan, kaya nagkastos na naman ulit. So, kasi gusto niya magdalawang inahin, dahil tayo binigyan ni Lord, pagbutihin na lang natin yan. Pwede nga ako. Sabi ko, easy, bago-bago yan, magkakaroon tayo ng floor plan dyan, kasi magdadagdag ka ng isang inahin. Yun lang naman pwede natin kaya. Kung gusto, pag ito sa kwarto natin, kaya na ng baboy. Ibig sabihin, nag-iisip siya ng, kasi sabi niya, hindi naman ako pwede habang buhay doon sa trabaho. Buti naisip niya. Kasi kung hindi, bibili ko na lang siya doon na lang siya. Hindi ko ba? Mag-isip ng, sabi kasi dito sa talata, sabi niya, pag walang makinarya, sabi makinarya, ang tawag ko sa negosyo, makinarya, nagtatrabaho siya ng pusa. Halika kayo ng makina, halimbawa, Xerox machine. Pag meron kang Xerox machine, meron isi-Xerox, automatic, pindutin mo lang, sabi ng Xerox machine, nagsi-Xerox po siya, nagtatrabaho siya, di ba? O, mag-video, ay tapos na ako, tapos na. Sana gano'n ang matutunan natin. Lahat tayo dito. Dahil may promise ang Panginoon. At ang promise na hindi pa sa darating yan, kung ang tao ng Diyos sa church ay hindi matuturuan kung anong dapat gawin. Kaya pag mayroong pera, huwag po natin isipin kung paano ilapit natin sa mas tutubo at lalaki. Mas dudoble. At sa negosyo, dudoble po siya. Dudoble siya. Pag mayroong ka na, saka ka mag-isip, gusto nyo ng sasakyan. Amen. Hindi mo magagawa yan ng pilitan. Kukuha ka ng hulugan. Nasa disko ka. Huwag mo, sabi ni Duterte, huwag mong nasayin, masisira lang ang buhay mo. Siyempre, kung kumuha ka ng hulugan, kalpari po yun. Buwan-buwan ka mag-iisip hanggang saan mangyari. Pag hindi kaya, anong mangyari? Ano sabi ko ng kumpanya? Babatakin. Yung naihulog mo, wala na yung balik. Para ka lang nangupahan ng sasakyan ng ilang buwan. Kumuha ka ng motor, hindi mo nahulugan ng 3 buwan, babatakin. Para ka lang nanghulog ng 3,000, 9,000 sa 3 buwan. Hindi kaya eh. Sayang. Kaya mas malagang mag-isip tayo kung paano natin ito gagawin. So, ang Word of God ay nagtuturo sa atin ng tamang aplikasyon. Ang kailangan lang natin, pag meron na po tayong ganito, na pinag-aralan natin, hindi ko sinabing masama magkaroon ng degree. Amen po ba? Kasi si Ira, ang gusto niya architect. Maganda maging arkitekto. Pero mas maganda, arkitekto ka, nagtayo ka ng negosyo mo. Alam ba, nagtayo ka ng sarili mong construction company, dahil arkitekto ka. O, di ba? Era, naririnig ba ito? Hindi ka mananatiling arkitekto ka lang, natauhan ka. Mas maganda magtayo ka ng sarili mong construction company o nangungontrata, kasi arkitekto ka naman. Kukuha ka na lang ng engineer sa field. Ikaw gagawa ng plano, ito yung negosyo. Amen po ba? Eh, yung walang pinag-aralan, experience lang, nakakapag tayo ng negosyo. Lalo na yung pinag-aralan. So, karamihan sa mga kulang sa atin, natutulang tayo sa negosyo. Kaya mga kapatid, napakasarap talakayan ito. Pero, hindi masyadong appreciated. Bakit? Nasanay kasi tayo sa pagiging empleyado. Ay, tulad anak pamangkin ko, gusto niyo maging pulis. Pulis ko siya. Hindi ako panong pulis siya.
Si Boss Romeo, pulis naman po yan eh. Pulis highway patrol niya. Pero nag-isip po siya mag-business. Kaya malaki siya. O yan, pag natulog yan, hindi problema ano yan. Kasi bakit? Mayroon naman nagtatrabaho ang kanyang makinarya. So sana nga po, kahit ano man ang katatayo natin sa buhay, bilang alagad na Pilipino, change your mind. Diba? Baguhin natin ang ating mindset pagdating sa buhay. Pag-pray natin sa Panginoon, para tayo mag-start, magkaroon po tayo ng pera, isipin natin kung paano po ito makapalago. Naalala ko tuloy yung aking tiyuhin, yung asawa ng tiyahin ko. May negosyo po yun. Pag nakatanggap ko ng pera yun, ang iniisip niya, ay hindi ko muna ito gastusin. Isipin ko muna kung paano ito gagamit. Pag nakatanggap ko yun ng 500, iniisip niya muna, kailangan lumaki ito. Sabi niya ganun. Pupunta ko sa palengke, bibili na, iisipin niya, ano ba ang mga pangangailangan ng mga kapitbahay ko? Ito magaling. Ay, yung mga tao sa amin, mahilig pag, alam niyo, mahilig magnganga. So, inisip niya, bibili ako ng tabako, ng buyo, ng puti. Yun ang bibili niya. Kakatapos ang gagawin po niya, dadalhin niya po doon sa mga kalugar namin na nagnganga. Uuperan po niya. O ito, sige, din lang yun sa iyo. Bayaran mo sa bukas. Bukas. Iutang mo na. Bayaran, basta bayaran mo. Doble pa yung 500 niya, dapat pa 1,000 niya mahigit. O nasa tumagal, isa yun sa nagkaroon ng magandang kalagayan kasi natuto po siyang palaruin ang ano. Napalaki po niya, tapos bahay niya, manda. Kasi lahat ng bagay, ang iniisip niya, ano ba ang pangangailangan? Gusto niyo magtayo ng negosyo, alam niyo po ano ang pangangailangan ng kapitbahay mo? Paano maging parabyan? So, narinig mo ito ngayon, gawin mo. Anong pangangailangan? Kung nag-isip ka kung anong pangangailangan ng mga tao, yun ang negosyo, tama. Kailangan ng tao eh. Alam mo, mag-negosyo kayo, hindi kailangan ng tao, lalangawin nyo, hindi yung bibilit. So needs, lalo na yung mga basic needs ng tao, yun ang mga negosyo. Mga kapatid, ilan tayo dito? Pwede po tayo mag-start noon. At habang ginagawa po natin yan, papraktisin po natin yung ugali ng mga Chinese. Kasi nasa Bible po yun. Yung ugali ng mga Chinese, pag mayroon po silang kasamang inchik na murdoy, nagtutulong-tulong ang mga Chinese, nag-aambag-ambag para mabigyan siya ng panibagong puhunan para siya makabangon ulit. 3 times po yung tutulungan. Pag pang-apat at hindi pa pinagbuti, hindi pinapabayaan po nila. Kasi binigyan siya ng pagkakataon, bumalik, magkaroon ng magandang buhay. Ganun po ang mga Chinese pag nagtutulungan sa kanilang hanap buhay. Kasi ang hanap buhay ng inchik, hindi pa mamasukan. Ang hanap buhay ng inchik, lalo sa Pilipinas, magnegosyo. Ang hanap buhay ng mga Pilipino, tanongin mo sa sarili mo, ano? Mas magustong mangamuhan kaysa magpaunlad sa sarili. O sa lagon, makikita po ninyo, may mga dumating, mga negosyante, nagtayo sila ng ano? Nagtayo sila ng negosyo. Kaya kinakailangan, doon may matutunan tayo. Kasi bakit? Nasa negosyo po ang paunlad. Wala sa pamamasukan. Wala sa pagiging basta empleyado. Again, hindi ko kayo dinidiscourage ng empleyado. Gusto kong pagbago kaisipan natin. Amen. Yung mga estudyante ngayon, dito tayo tatapos. Yung mga estudyante ngayon, anong gagawin? Mag-aral ka, para pag nakatapos ka, mag-aral ka kung paano pag-negosyo. Dapat yung pupunin mong kurso related sa pag-negosyo. Pinaka-the best, may kurso kang management and administration. Ngayon yung mga professional na ngayon, mas magandang kumuha ka pa nun. Mag-aral ng management and administration. At hindi na ngayon hirap mag-aral ng ganito ng management and administration. Bakit? Kahit sa YouTube may nagtutulong. Si Jen ang maestro ni Jen, Pilipinong inchik eh. Alam ko sino? Si Ching Kitang. Sa kung may bago pa si Bogus.
Yung nagtuturo, si Mr. Wu. Kasi na yung mga professional na kung tawagin mga business guru na nasa YouTube na nagtuturo kung paano mag-isip ng gano'n. At hindi sila nagtuturo na pag nagtatanggap ka ng pera, mag-isip mo kung anong bibilin mo. Sa atin, lalo na yung mga bata pa lang, iniisip natin ngayon kung paano pag nagkapera, paano pupunta ng Jollibee, pupunta ng Robinson, ng Centro Mall, at para magliwaliw, usugin ang mata, para pag natanim sa isipan, bibilin ko to. Kaya pag mag-iipon ng pera, para balikan yung mga nakita nila. Hindi nila naisip kung ano gagawin. Alam mo, meron ako na-inject yan sa batang alaga ko. Alam mo siya, naturak ko siyang, tinanong niya paano alkansya. Ngayon, may sarili ko yung alkansya. Yung baboy-baboy ba, yung pigi alkansya. Ganyan na po ang taas ng barya. Pag tumatanggal ko siya ng pera, bigyan mo ko ng pera, Papa, bakit? Ihulog ko sa alkansya. Eh, pag nabigyan ng pera yan na nasa bahay, hindi ko lalo po yun, humulugin ko. Tapos, pag napuno daw yun, sabi ng nanay, ilalagay niya rin sa implito. Bakit sa'yo ba yan? Ilalagay niya. Kasi kako, pag-ipon niya yun eh. Pagdating ng araw, mapapalago po yun. So ngayon umaga, sana po mayroon tayong natutunan. Sana may natutunan tayo mga kapatid. In-encourage ko po, kahit walang aral. Pag natutong mag-negosyo, halimbawa ang kayo, gaano ka-influensya ang negosyo? Okay, sana makita nyo. Gaano ba ka-influensya ang negosyo? Makinig ka. Nalala nyo ba si Brother John Reyes na nagtitinda ng isda? Yung pastor sa kabila. Magtitinda ng isda yun, ilalako niya dyan. Pagkatapos, pag wala kang pambili, sige, itakin mo muna. Kukunin mo, kukuha ka. Sige, ngayon may utang ka na, siya kikita. Pagkatas ito, hindi na utang mo na, isingilin ka, wala kang mabayan. Sabihin niya, gagamitin pa yung pagkapastor niya, sabi niya, o sige sister, kung wala kang pambayan, magbayad study muna tayo sa inyo. Siyempre, dahil may utang ka, papayag ka na lang, kasi wala. Yeah. So kita nyo, may influensya. So iba ang may negosyo. Ano ang gusto nyo? Kayo nagpapautang o kayo nangungutang? Alin ba may karangalan? Alin ba mayroon mas dangal? Yung namimigay, yung nagbibigay, o yung nangihingi? Think about it. Nakikita ko ba niyo yan? So, kaya mas mahalaga, kaya sabi ni Jane, sabi niya, kailangan nating umulan para tayo naman ang makatulong sa iba. Sabi ko, umulan tayo, kung gagamitin natin ang salita ng Diyos. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? So, we need mindset mula sa pagiging, nakukuha niyo ba? Mula sa pagiging ang hanap buhay empleyado hanggang sa maging negosyo. Ngayon, pwedeng pagsabayin niya. Di ba? Pinagsasabayan. Wala kang makikita dito sa mundong ito, kahit dito sa Muntalban lang, na mga umunlad na namamasukan. Wala. Lahat silang umunlad ay nagninegosyo. So, napakagandang tingnan, ang lahat ng alagad sa PMC Base Camp ay puro empleyado ngayon at nagninegosyo. Amen po ba? Hanggang sa dumating na may mga kanya-kanyang maayos na pamumuhay pagdating sa business. So, ang Diyos ang nagkakaloob nun. Amen. Sabi ng kawikan, ang Diyos ang nagkakaloob, ang tao nagpaplano, pero ang Diyos ang nagkakaloob, ang nagpapatupad. Bakit? Kahit manalangin tayo, pagpalain tayo ng Panginoon, hindi rin sasagutin ng Lord yun. Kasi hindi tayo ready. Utak. Ano lang tayo kasi? Utak na mamasukan lang. Sabihin mo sa katabi mo, huwag lang tayong utak na mamasukan. Tayo dapat utak. Kasi ninyo, yung mga sumikat na hindi naman nakapag-aral, pero may mga gandang negosyo, kasi natutunan po lang ito. Kumbaga, inaaral po yun. Ano bang bagay na magiging hanap buhay natin na magiging makinarya ng ating buhay, kailangan lang natin siyang aralin. Sabihin sabay-sabay, aralin. Okay. Kailangan natin. At pag naaralan natin yan, ang next natin kailangan kunin, matutong mamahala. Matutong mamahala ng salapi.
At huwag mong isip na bibili. Di ba, minsan nagturo na ako niyan, huwag kang bibili kung hindi mo naman kailangan. Naranasan nyo na bang, ituturo ko sa inyo, naranasan nyo na bang namalingki na walang plano? Kadalasan yung namamalingki, kung pinsan ko, mag-asawa, iwan ko kayo, namamalingki kayo na walang listahan. Okay. Wala sa plano, kung ano-ano lang, tapos nabili mo, hindi mo naman pala kailangan, sayang lang. Andiyan kayo. So, anong kailangan mo? Manage. Bago ka umalis, pamahalaan mo ang iyong bibilhin. Maglista ka. Lista ka niya. Hindi pwede. Pamaling kita. Tara, pagdating doon, ano ba bibilhin? Oops, dampot dito. Nalala ko si Jane. Sige, save mo. Oo. Sila mag-save. Yung save mo, tayo, mawawalan. Punta siya. Punta kami save mo. Walang lista. Pagdating doon, ang budget, 2,000. Eto na. Bibili na. Dampot dito. Lagay doon sa ano. Tulak-tulak na bibili. Pagdating doon sa counter, pinenta na, mahigit 2,000. Kaya kayo nangyari ito. Alisin to. Sabi niya, sa loob-loob ng ano, kuha kayo ng kuha. Hindi mo pala kayang bilhin. Pagkatapos kami mahirapan yung bumalik doon sa lalakyan. Hindi mo ba? Wala, bakit? Marami nahihirapan dahil sa hindi tayo marunong pamahala. Dahil sa kawalan natin ng pamamahala ng tama, hindi tayo marunong sa budget. Anong nangyari? Marami nahihirapan. Pati yung mga pinupunta natin, nahihirapan sila. Ano sa atin? Tayo yung mga pahirap sa buhay. So ngayon, dapat tayong matuto na simple lang yun, pamamalingki. Pamahalaan mo yun. Simple mo yun. Kasi naranasan nyo na ba yung tulong ko nga sa edit? Naranasan nyo nagkaroon kayo ng pera pagkatapos ng mulag ka kung saan lang napunta? At hindi nyo alam kung saan kasi nga wala tayong listahan eh. Hindi tayo namamahalan ng tama. Hindi tayo. Tapos ngayon, magpe-pray po tayo, Lord, aasa tayo, Lord, tayo pagpalain. Hindi tayo pagpapalain kasi yung unang kailangan ay karunungan na nanggagaling sa Diyos. Yung makinarya kailangan pamahalaan. So, ready po ba kayo dyan? So, change. Magkaroon tayo ng mindset ng tama. Alalahanin niyo ang sabi ni Bapper. Ang sabi ni Bapper, politiko, if you don't find a way to make money while you sleep, kapag hindi mo nagawa ng paraan na makagawa ng pera, kahit ikay natutulog, you will work until you die. Amen po ba? So, tama siya. Kaya ngayon, karunungan na ito na kung binigyan tayo ng promise na tayo palakuin, pagpapalain, siyempre po, ang blessings ay nanggagaling sa mga lagad ng mga negosyante. So, nung maghiwalay si Apostol Pablo sa kayong mag-asawa, nanatili ang negosyo. At sila po yung mga supporter ni Apostol Pablo nung si Pablo tumigil na sa negosyo at nag-focus na lang sa ministry. Sila po yung center po nila. Ang church natin ito, ang PMC Base Camp, sino sa inyo gustong ang hagay natin maging milyon? Meron tayong pratik hagay dito. Ang laman yan, milyon. Hindi po mangyayari yan kung ang mga nagbubuslo dyan, yung mga nagrebili ng hagay ay limitado ang pananamit. Amen po ba? Mas maganda ang mga tao ng Diyos sa PMC Base Camp ay ako nga, may potential nga ako eh. Inaalok pa ako sa Bulacan. Sabi ng Bulacan, sabi niya, kung gusto mo, kung may area ka, pwede kitang bigyan ng ipugunan ka lang. Pwede kitang mabigyan ng tindahan para sa pagkain ng baboy ko yun eh. Yung one blend. Sabi ko, mas maganda yan, sumukin ko muna yan siyempre sa baboy ko. Pag epektibo at maganda, pwede. O yun, potential po yun. Pero magagawa lang yun, pag pinagbuti ko ngayon, ay kung magkapera tapos gastos ng gastos, hindi mangyayari. Tapos kanina umaga, nananaginip pa ako ng owner. Patay tayo gastos. Owner. Hindi mo gastos yun. So mga kapatid, ang karunungan na nanggagaling sa Diyos ang kailangan natin. So na ngayon, hindi masama maging kurikot sa tamang pagkukurikot. Amen. Basta ang
ang kailangan natin, matuto tayong mahalan ng ating income. Yan ang pangako ng Diyos, alam ko magtutupad sa atin. Pag lahat sa atin na natuto na dito. Amen. So, hallelujah. Tulungin ng Panginoon. Halimbawa, December. Sino sa yung gusto pinagpala ang December natin? Yan. Mangyayari lang po yun pagka ang mga tao ng Diyos ay nasa maayos na kalagayan ng pamumuhay. Kasi maraming klase ng hanap buhay, mga kapatid. Pamamasukan o pagka-ninegosyo. Sabi ng sabi-sabay, hanap buhay. Nakakita na kayo ng hanap buhay ng hanap ay patay? Diba? Ako nirara yun. So, pero sila kumikita, negosyo eh. Kasi ang negosyo po nila patay. Gusto nila maraming patay. Masaya sila kung maraming patay. May income sila. Pero negosyo po siya. Maganda na kaisip na gano'ng negosyo, ano? Yung mga, St. Peter, Damayan, ang nabayan kasi, Damayan lang siya eh. Simpleng ano lang siya. Samahan, pagtutulungan. But ano man ang magiging hanap buhay? Ngayon, application tayo. Mamaya may learnings. Application tayo. Ano sa palagay mo, ang nakikita mo, tamang negosyo. Si Marlene, may negosyo siya. Ang negosyo po niya si Ofti. Yan ang negosyo niya. Nagninegosyo ng Ofti, magbabayo-bayo po siya. Okay, good. Pwede ng Panginoon. Ano ba pwede natin simulang business? Kasi pag hindi tayo natuto mag-business, baka magkikaroon tayo ng monkey-business. So, okay, magtapat tayo dyan. Pamahalaan natin mabuti. Okay. Tayo at manalangin tayo sa Panginoon.